Diyos sa ating buhay. So ano nga ba ang ibig sabihin ng faithful o katapatan? Sabi po sa Merriam-Webster Dictionary, ang faithful daw po is steadfast in action or allegiance, firm in adherence to promises or in observance of duty, given with strong assurance. So steadfast, firm, and with a strong assurance. In other words, maaasahan po natin, matatag, mapagkakatiwalaan. Hindi pa bago-bago pag sinabi pong faithful. Regardless kung ano man po ang sitwasyon, ano man po yung mangyari sa buhay o sa paligid, hindi ito nasisira o matitinag. Matibay po. Kung babalikan po natin, kung nabasa po natin sa Bible, mula pa po ng likhain ng mundo, kay Adan, kay Eva, kay Abraham, hanggang sa generation natin ngayon, nakita natin kung gaano katapat ang ating Diyos. Amen? Amen. So yan po. So ano nga ba ang naidulot ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay nag-alis po ng ating mga kasalanan. God's faithful love removes sins, guilt, and grief over you. Proverbs 16 verse 6, sabi po dyan, you can avoid evil through surrendered worship and the fear of God, for the power of His faithful love removes sins, guilt, and grief over you. So wala na pong kapit ang kasalanan sa ating mga buhay. Tayo po ay hindi na guilty. Kung dati po tayo ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kasalanan, ngayon po tayo ay napawalang sala na. Amen. Amen. We are declared righteous through Christ. Parol. Sabi nga po sa Romans 8:1, di ba? There is no more condemnation now in Christ Jesus. Wala na pong kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan sa ating buhay. Okay, and sabi po sa Romans 8:33, who then would dare to accuse those whom God has chosen in love to be His? God Himself is the judge who has issued His final verdict over them, not guilty. So, ibig sabihin tayo po ang judge po natin ay ang Diyos. Di ba sa isang hukuman may judge kapag may hearing ng mga kaso? Tayo po ay hinatulan ng Diyos na not guilty. Amen. Grabe, no? Yung tayo ay meron pa, for example, tayo ay merong criminal case na talaga namang ginawa natin, deserve natin na tayo mahatulan, makulong, mahatulan ng kamatayan. Pero dahil sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya hinayaan yon. Pinawalang sala niya po tayo. Not guilty na po tayo. In Galatians 5:1, sabi po, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. So sino po ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So hindi na po tayo dapat nakokondem. Hindi na po tayo dapat nagigilty kahit i-guilt trip tayo ng kaaway ni Satanas. O hindi ka na mahal ng Diyos kasi nagkasala ka, nangupit ka ngayon. Hindi ka na mahal ng Diyos, nawala ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, na-turn off siya. Hindi po ganun ang Diyos. So, binura po ng pag-ibig ng Diyos ang ating kasalanan at nawala na po ng kapangyarihan ang kasalanan sa buhay natin. So next, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakakaya po nating mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Naniniwala po ba tayo doon? Di ba may mga taong walang binigay sa atin kundi saktan ang kalooban natin? For example, may mga pagsasama, may mga mag-asawa na hindi po masaya ang pagsasama, pero nananatili ka sa tabi ng asawa mo. Diba? Meron po kaming naging speaker na banggit po to ni Sister Isel noong Hearts Day celebration ng Times of Refreshing Ministry. Ngayon lang ako nakarinig sa personal ng ganoong istorya. Talaga pong akala niya siya talaga yung tunay na asawa. Siya ang pinakasalan. Pero sa tagal ng pagsasama niya, hindi pala totoo yung marriage contract. Akala ko sa pelikula ko lang naririnig na papanood yun. Pero alam niyo po, hanggang ngayon magkasama sila. Mag-asawa pa rin, nagsasama pa rin sila mag-asawa. So paano nangyari yun? Paano pa ako nagagawa ng isang tao na mahalin mo ang isang tao na wala namang ginawa sa'yo kundi saktan ka, di ba?
Pag yung po naiisip ko, nagiging emotional ako kasi grabe yung pagtitiis at paghihirap noon. Siguro dahil wala akong naranasan ganon. Pero parang isipin ko lang, paano nila nagawa yun? It's like sabi ni Lord sa akin, because that's the power of my love. Yung babaeng asawa ay nakareceive siya ng pag-ibig ng Diyos. So hindi niya kinakailangang magloko, gumanti sa pagluloko ng asawa niya dahil hindi faithful ang asawa niya sa kanya. Mananatili siyang faithful sa asawa niya dahil ang nagmamahal sa kanya ay faithful. Amen. Sino yun? Ang ating Diyos Ama. So, di ba, God's faithful love enables us to love others as He has loved us. John 13:34, sabi po dyan, so I give you now a new commandment. Love each other just as much as I have loved you. Diba, ganun po yun? Sabi nga doon sa Romans 5:8, ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa lamang, namatay siya para sa atin. Deserve ba ng Diyos na mamatay para sa isang kasalanan tulad natin? Diba? Parang hindi niya deserve yun. Pero dahil sa pag-ibig niya, anong nag-motivate sa kanya para ialay ang buhay niya sa atin? It's because of His faithfulness, His faithful love to us. So ngayon po, hindi niyo napapansin, alam ko po bawat isa sa atin, merong mga nakapaligid na tao sa atin na nakakainis, na nagbibigay ng sama ng loob sa atin. Pero kapag po nagagawa niyo pa rin pakitunguhan ng tao na yun ng mabuti, ng may pag-ibig, tinutulungan mo pa rin kahit na alam mo na hindi naman niya binabalik na kabutihan ng ginagawa niyo. That's because the faithful love of God enables you to do that. Talagang hindi natin kaya kasi yung ating sinful nature makasarili. Kung isipin lagi natin yung feelings natin, yung damdamin natin, eh hindi ko yan gagawin. Ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, kung ano ang tinanggap ko mula sa Kanya, yun din ang ibabalik ko sa Kanya. Pero iba na po, kapag na-receive mo ang tapat na pag-ibig ng Diyos, magiging tapat ka, hindi dahil, alam mo yun, hindi ka magiging tapat para sa taong yun, kundi dahil gusto mong maging tapat din sa Diyos. Gusto mong gayahin ng Diyos eh. Di ba sabi ng Bible, imitate God, maging imitator tayo ng Diyos, gayahin natin siya. So hindi tayo dapat nagpapadala sa bugso ng damdamin, hindi tayo nagpapadala sa alam niyo, sa mundo, dahil uso naman ang hiwalayan, maghiwalay na lang tayo. Uso naman ang broken home, okay lang yan na lumaking walang ama ang anak ko, okay lang na walang nanay ang anak ko. Di ba? Hindi po. So, paano natin nagagawa yan? Because sabi sa Romans 5:5, ang atin pong the love of God was shed abroad in us. Ibinuhos niya yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kaya po natin yan nagagawa. And that's the power of God's love. Next slide, God's faithful love is the fulfillment of the law. Ayan, babalik tayo ulit doon sa law. No? Konting ano lang natin to. Sagihin natin ng konti. Sa Romans 13 verse 10, love makes it impossible to harm another, so love fulfills all that the law requires. In the book of Romans, makikita po natin dito ang kapahayagang biyaya ng Diyos, no? Para doon, na nagpapalaya doon sa mga believers from performance mentality. Pag po binasa niyo po yung book of Romans, kasi nga po, di ba, in the Old Covenant, ang ginagawa po sa Old Covenant, ang mga tao po, ang daming ritual, ang daming tradisyon, mga batas na tinutupad just to earn God's mercy and favor and salvation. Kailangan nila mag-alay ng mga sacrifices para mapatawad po ang kasalanan nila. Pero dito po sa Book of Romans, makikita natin kung paano sinasabi ni Pablo na tangi ang pagtitiwala at paglalagay ng pananampalataya natin sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus ang tanging makakapagligtas po sa atin. So dahil hindi naman po natin kayang iligtas ang sarili natin kahit ano pong gawin natin. Kahit ako po nung bata ako, kasi nga mahilig na po ako magbasa, may mga lumang Bible po doon. Nababasa ko na po yan sa Old Testament po ng Bible, no, na yung mga utos kay Moses, di ba? Ang daming utos, yung mga wag kang papatay, wag kang gaganyan, huwag kang magsisinungaling. Sabi ko, ay, kailangan ko pala itong gawin.
Sa isang araw, hindi po ma-perfect. Kasi parang pagka tinawag ka ng nanay mo, may mga nagawa kang mali, magsisinungaling ka na. O di ba hindi ko kaya? Tapos parang ang nararamdaman ko noon, sobrang frustrated ako, disappointed ako, ba't hindi ko magawa? Nakaka-disappoint pala, nakaka-frustrate po yung may utos ang Diyos pero hindi mo magawa. Dahil ang totoo, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng paggawa, ng pagsunod sa mga batas, paggawa ng mga gusto ng Diyos. And the good news is, dahil tapat ang Diyos sa atin, the good news is, hindi na po tayo hahayaang ma-disappoint ni Lord. Amen. Kasi po, hindi niya na alam ng Diyos na hindi mo kaya at ang nais ng Diyos, kaya nandyan ang batas, ay para magkaroon ka ng, alam mo yun, na isuko mo yung buhay mo, Lord, hindi ko kaya, humingi ka ng tulong na hindi ko kaya ito pa rin lahat to, Lord. Kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Amen. Ating Panginoong Jesus ang tumupad ng lahat ng nire-require ng batas. Sa paano paraan niya tinupad? By love. Sabi, love fulfills all that the Lord requires. So kung ang dami-dami pong utos, ngayon po na-sum up na sa isa lang. Para masunod natin ang utos, ano lang gagawin natin? Magmahalan tayo. Una, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. And if you want to fulfill all the law, you just have to love. Love fulfills all that the law requires. So di ba napakaganda? Sabi nga dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. John 3:16, napakasarap po nito kahit paulit-ulit natin marinig. Pag ito po lagi yung narinig, na meditate, more than the knowledge na experience mo, meron kang kapahayagan sa John 3:16. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang Panginoong Jesus. Bakit? Bakit niya binigay? Upang hindi tayo mapahamak. Sabi, love makes it impossible to harm another. Sabi sa Romans 13:10. Imposible na nagmamahal ka pero ang gusto mo ay kapahamakan ng minamahal mo. Diba walang ganon? So nakakaiyak pagka mineditate mo yung John 3:16, diba? Mahal tayo ng ating Diyos Ama. Ayaw niya tayong mapahamak. And that is the power of God's love. Inigligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Kasi po, ang destination nating lahat dahil sa kasalanan ay kamatayan. Impyerno po ang naghihintay sa mga makasalanan. And because hindi natin kaya tuparin ang batas, papunta dapat tayo lahat doon. Pero dahil sa Panginoong Yesus, pinulfill niya ang law, natupad niya ang batas, kaya, ayan po, hindi na po tayo, good news, hindi na po tayo sa impyerno mapupunta. Kasama natin ang ating Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. So, ang pagmamahal, Amen. sa pagmamahal po natin, sa pagmamahal ng ating Diyos, salamat sa Diyos sa kanyang faithful love na talaga pong iniligtas tayo sa kapahamakan. Ang sabi nga po sa Romans 8:2-4, for the law of the Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. So ito po ang nagpalaya sa atin dun sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Yung pag-ibig po ng ating Diyos. For God achieved what the law, next slide, for God achieved what the law was unable to accomplish because the law was limited by the weakness of human nature. Yet God sent us His Son in human form to identify with human weakness. So pinadala po ng Diyos ang ating Panginoong Jesus in human form na 100% tao para po hindi rin siya alam niyo, hindi siya exempted doon sa kahinaan ng tao. Nararanasan ng Panginoong Yesus yung mga nararanasan nating tukso, mga pagsubok. Sabi, clothed with humanity, God's Son gave His body to be the sin offering so that God could once and for all condemn the guilt and power of sin. So yun po, kahit po siya po ay naparito bilang tao, naging sin offering siya. Siya po ang tanging alay na nag-alis sa atin ng kasalanan. So now, every righteous requirement of the law can be fulfilled through the Anointed One living His life in us. So kung ang Panginoong Jesus po ay nasa atin,
Lahat ng requirements po ng law, kung gusto nyo talagang masunod, matupad ang batas, it's already fulfilled. Kaya nyo na tuparin. How? Through the Lord Jesus Christ in your heart. Diba? So, ang inaano natin dito, salamat sa Panginoong Yesus because of the power of God's love through our Lord Jesus fulfilled the requirement of the law. Yun po yung ating yun po ang nagpalaya sa atin doon sa strength po ng sin, which is the law, di ba? Ang strength po ng sin kasi yung law and ang purpose ng law is i-magnify lamang ang ating kasalanan. Kasi di ba sinabi ni Sister Isel nung nakaraan, at nasa Bible to ito, nung wala pa ang batas, edi walang umiiral na kasalanan, pero may kasalanan na nangyayari. Kaya lang hindi nahahatulan, hindi napaparusahan, hindi sila matawag na makasalanan. Kasi wala namang batas. Diba? Na nagsasabi may kasalanan ka, ito ang batas nilabag mo, edi may kasalanan ka. So diba, sa pag-ibig po ng Diyos, tayo po ay nakalaya doon sa power ng sin. Next slide, God's faithful love leads people to repentance. Romans 2:4, sabi po dyan, do you realize that all the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? So nakakatunaw ng matigas na puso ang pag-ibig ng Diyos. Naniwala po ba kayo doon? Lahat tayo matigas ang puso natin dati. Pero bakit ngayon parang ang dali na natin magpatawad? Bakit ngayon, ang dali na nating baguhin, ang dali nating makalaya sa bisyo, ang dali nating makaalis sa kasalanan? Because naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Kailangan lang po natin talagang i-meditate yung pag-ibig ng Diyos. Kung talagang pagod na tayo sa buhay, bakit ba parang hindi ako makaalis-alis sa kasalanan na to? Kung talagang pagod na, naalala ko po yung asawa ko, ay sorry daddy, ikaw na naman yung aking testimony. Kasi ikaw lagi yung kasama. Nung binata daw siya, kasi puro po siya pasaya happy, napapalibutan po siya ng barkada niya, sagot niya lahat. Siya doktor, mga kabarkada niya, tambay. So pag naiinuman, sagot niya lahat. Umuubo siya ng 10,000 sa isang gabi, painumin ng alak ng mga kabarkada niya. Tapos dumating po siya sa punto na pagod na siya. Parang walang direksyon ng buhay niya. Tapos humingi siya ng tulong sa Diyos. Sabi niya, Lord, tulungan mo ko. Alam niyo, hindi niyo kayang baguhin ang sarili niyo. Pumili kayo, hihingi ng tulong sa Diyos. Alam ko, pagod na ang bawat isa sa atin sa problema, sa lahat ng mga bisyo. Bakit ang hirap nitong buhay na to? Humingi kayo ng tulong sa Diyos. Tapos mag-meditate kayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi niyo i-meditate yung problema niyo. Punta kayo sa church. Punta kayo sa mga fellowship. Diba? Kasi kung lagi pa rin kayong naka-expose doon sa bisyo niyo, talagang hindi kayo makakawala doon. At the end of the day, pagdating ng gabi, pagod na pagod ka, kahit nagsaya ka buong maghapon, kulang. So ito po, naalala ko si Pastor Dolphy dito nung nag-preach po siya dito. Isang yung invitation ng Torny dati. Bakit kung alam niyo yung buhay niya, nakulong siya, talagang pasaway siya nung bata pa siya. Pero meron siyang isang preaching na narinig sa TV. Sa TV na talagang parang sabi niya, hindi siya makapaniwala na ganun pala siya kamahal ng Diyos. At ito ang nag-udyok sa kanya para magbago. At naranasan niya ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Si Daddy, napakarami niyang bisyo, nagiinom, nagsasabong. Pero sabi nila, ay ba't nagbago na si Doc? Sabi ng mga kaibigan, nilayuan po siya ng mga kabarkada niya. Kasi po, lagi na siyang nagba-Bible study. Tapos iniisip nila, ako ang nakapagpabago sa asawa ko kasi sa dami ng girlfriend niya, tumino siya. Wow, praise the Lord, to God be the glory. Pero hindi ako. Kahit anong gawin ko sa kanya, hindi magbabago yan. Ang nagpabago po sa kanya yung Panginoon Diyos. Ako po, ginamit niya lang para ipanalangin ko siya, Lord, mahal ko ang asawa ko. Sabi, di ba, yung love, hindi yan maghahangad na ikapapahamak ng tao na mahal mo. Mahal ko ang asawa ko, pero kahit anong pagsasabihin ko dyan, hindi yan makikinig sa akin. Ang dating sa kanya, kontrabida ko, kahit mali naman ang ginagawa niya. Alam niyo, sinusumbong ko lang sa Lord. Lord,
Yung asawa ko po, naliligaw, wala siya dun sa kalooban mo. Ito ang gusto kong daan namin. Lord, gusto ko isa lang ang daan namin, Lord. Amen. Ipanalangin niyo, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Yes. Ang Diyos ang kakampi natin. Tapat siya, tapat ang nangako sa atin. Amen. Amen? And true enough, nakita niyo ang buhay ng asawa ko. Kaya sabi ko din, hindi ka pa nagsasalita, nakaka-encourage ka na. Ako ang dami-dami ko sinasabi, ewan ko kung mina-encourage siya ka, pero glory be to God talaga na nabigyan po ako ng opportunity, privilege sa akin na makapag-encourage. Pero sabi ko ang asawa ko, makausap lang siya ng kahit na, alam mo yung simpleng usapan lang, nakukuha niya yung puso ng tao, malapit sa kanya yung mga tao. Kaya sabi ko, Lord, nawawala siya sa alignment kasi gusto niyang pagbigyan lahat ng tao pag may nag-inyaya sa kanya na inom dati, punta siya. Pag may naganyan magsabong, punta siya. Pero ngayon, alam niya na paano manindigan doon sa kalooban ng Lord sa kanya. Amen. So, God's faithful love leads people to repentance. Paano natalikuran? Hindi ka nag-iisa, kapatid, kung nandyan ka pa rin sa kasalanan na ginagawa mo. Pero isipin mo, paano nagawa ng taong yon na siya ay talikuran yung kasalanan? Kasi ang pag-ibig po ng Diyos ang nagtatanggal sa kapangyarihan ng kasalanan. Di ba sabi kanina sa binasa natin? So kapatid, baka hindi mo lang nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi layo ka ng layo. Di ba? So yun po, God's faithful love leads people to repentance. And only the power of His love can change people's life. Amen. Next, God's faithful love stimulates good work. Hebrews 10:24. Discover creative ways to encourage others and to motivate them toward acts of compassion, doing beautiful works as expression of love. Kung dati po ang motivation ng ating paggawa ng mabuti ay para maligtas tayo, ngayon po iba na. Ang motivation po natin ngayon ng paggawa ng mabuti ay dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at gusto nating suklian yon. Amen. Dati po naalala ko, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi pa ako born again, sabi ko, Lord, sabi ko, magsisimba ako sa Sunday at nang mabawasan naman ang kasalanan ko. Di ba? Ganon, sino ganon? Magsimba naman kayo at nang mabawasan ang kasalanan nyo. Na para bang pag ginawa natin yun, tayo yung savior ng sarili natin. Maliligtas natin yung sarili natin doon sa condemnation. Kung baga, pag nagsimba ba tayo, yun, may plus point ako kay Lord. Hindi po. Kaya tayo gumagawa ng mabuti para tayo mapansin ni Lord, iligtas tayo, patawarin tayo sa kasalanan. Hindi po, ngayon po gagawa ka ng mabuti. Ngayon, meron ka ng concern sa tao. Kasi, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ito yung expression mo ng pag-ibig na tinanggap mo. Ito, dito mo mapapakita yung pag-ibig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Diba? Amen. Kasi gusto po natin na magbigay ng pasasalamat sa Lord. More than words. Ito yung gusto natin eh. More than words. Gusto ko magpasalamat sa Lord. So gagawa ko ng mabuti sa kapwa ko. Kasi yun din naman ang gusto ni Lord eh. To love your neighbor as you love God. As you love yourself. As God loves you. Diba? So ako po, nung naging Kristiyano po ako, dati po nung hindi pa ako born again, talagang yung mga literal na buhay ng mga kabataan, painom-inom, payosi-yosi, tinry ko din po yan. Sabi ko, ano kaya lasa nung nag-yosi? Ano kaya yung mga lasa, ano kaya feeling nung nag-iinom? Tinry ko po yan. Ganun ang kabataan eh, di ba? Lahat tinatry natin. Pero nung na-receive ko yung kabutihan ng Lord sa buhay ko, alam niyo po ang motivation sa akin. Kailangan maging maingat po ako sa aking pagkilos bilang Kristiyano. Bakit? Kasi po ang mga tao sa paligid natin, di naman yan nagsasabing nagbabasa ng Bible. Tayo po ang living Bible ng mga tao sa paligid natin. Kristiyano, born again, pero wala namang nakita pala sa aking buhay. So sabi ko, dahil mahal ko ang Panginoon, iniingatan ko yung pangalan, nabitbit ko, yung pangalan niya. So parang pagmamahal sa asawa, di ba? Simula nung naging mag-asawa kami, naging maayos na dapat ang pagkilos ko, hindi na ako nakikipaglandian ko kani-kanino. Tama? Di ba ganoon ang pag-iingat mo sa pangalan ng asawa mo? Di ba?
Ayokong bigyan ng kahihiyan ang asawa ko. Kahit na ang bait-bait niya sa pasyente sa clinic, kahit gustong-gusto kong magtaray, hindi ko magastos yung pasyente. Diba? Minsan ang tataray pa ng pasyente, ang asawa ko napaka-soft-spoken. Gustong lumabas ni Gabriela silang. Talaga, sabi ko, pero dahil sa respeto at iniingatan ko ang pangalan niya, nagpipigil ako. Ganon din po ang buhay Kristiyano. Dahil naranasan mo, dahil may relasyon na kayo ng Panginoong Diyos sa buhay mo, hindi na to, it's not about you anymore. It's not Amen. about how you feel. It's about ano yung maibibigay ng kilos mo, ng action mo sa Panginoon. Mag-glorify ba ang Diyos sa action mo? Amen. Makaka-encourage ba ito sa kapwa mo? So yun po. So paano ko nagawa yun? Paano tayo nakakagawa ng mabuti? Sa pamamagitan po, yan po yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Okay, next. God's faithful love never ends. Ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, ang pag-ibig niya sa atin, walang katapusan. Hindi po ito nagmamaliw, hindi ito natatapos. Sa Psalm 107:1 sabi po dyan, let everyone give all their praise and thanks to the Lord. Bakit daw? Here's why. He is better than anyone could ever imagine. Amen. Yes, He's always loving and kind, and His faithful love never ends. So bakit kailangan natin magpasalamat sa Diyos? Kasi higit siya kanino man. Diba? Yung katapatan ng pag-ibig niya, hindi nagbabago kahit tayo ay nakaka-turn off ang ugali natin minsan. Hindi siya nagbabago. Asawa nga natin, naiirita sa atin minsan, di ba? Talagang nate-turn off sa mga pag-uugali natin. Pero ang Diyos po, hindi po, nananatili po siyang tapat. Amen. So, ang ibig sabihin lamang po ng verse na yan, totoo pong may forever. Amen? Yes. Di ba? Kung kayo po babad sa social media, sa mga chismis, sa TV, ilan na pong mga celebrity ang naghiwalay? Taas kamay na nakakaalam. Napakadami, di ba? Bago matapos ang taon last year, hanggang ngayon, may hiwalayang nagaganap. Bea. At kaya sinasabi nila, walang forever. Sabi tuloy ng mga kabataan, ay, hindi totoo may forever, walang forever. Yan na tuloy. Yan na tuloy nasa isip ng mga bata. Hindi totoong magtatagal daw ang relationship. Walang forever. Mali po yun. Kung gusto nyo po ng forever, doon po natin matatagpuan to sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, nagsisimula po ang lahat, nagsisimula po ang forever sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya that's why yun po yung foundation. Kung ang tao ay laging naghahanap ng pagkalinga, ng pag-ibig sa tao, sa kapwa niya tao, madidisappoint po tayo. So, first thing first, ang Diyos ang unahin natin. Diba? Ito po yung starting point natin para po doon sa forever, ang pag-ibig po ng Lord. So, ang tapat na pag-ibig po ng Diyos kailanman, hindi po yan matatapos. Hindi po yan mag-e-end. Wala pong katapusan yan. Next, God's faithful love made us complete. Okay, sa Ephesians 3 verse 19. May you experience the love of Christ through it. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. May narinig na ba kayong mga successful na tao na ang yaman-yaman pero hindi sila masaya? Bakit ganun? May kulang. Nasa iyo na ang lahat, may kulang pa. Alam niyo kung ano po ang kulang? Walang Panginoong Jesus sa buhay niya. Amen. Amen. Yung iba pa nga, di ba, na sobrang nadidepress na. Kaya meron kang mababalita ang mga celebrity, nagpakamatay, nag-suicide, tumalon sa building. Di ba, parang sayang, parang kung isip, ay sayang naman yung kayamanan niya, enjoy niya na lang sana. Parang gano'n, pero on the other side naman, may mga tao na hindi naman marangya sa maraming bagay.
Yung iba nga sa latte, sa maraming bagay, sa material na bagay, kubo lang. Pero parang nasa kanya na ang lahat. Napakadali niyang Amen. sumaya. Parang wala siyang problema. Parang wala siyang pinagdadaanan. Bakit? Kasi na-experience niya yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi dyan, no, pag na-experience mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, you will be made complete with all the fullness of life and Yes. power that comes from God. All the fullness of life. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa mundo, sa buhay na ito, kompleto ka. Hindi mo nakikita ang kakulangan mo kahit wala kang pera. Thank you, Lord. Thank you, Lord pa rin ang thank you, Lord. Dahil alam mo yung pag-ibig ng Diyos ang nag-uumapaw na nararanasan mo kasi ngayon ang tao mababaw. Pag wala kang pera, parang katapusan na ng mundo. Kami nga po, di ba, lagi kong testimony na naranasan namin yung hindi lang na zero negative pa. Yun ang mahirap yung bukod sa zero ka, negative ka, kasi marami kang bayaran sa makukunin, zero ka na nga. Pero alam niyo po, sa katapatan ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, everyday meron tayong bayaran. Nakakabayad kahit wala kang pondo. Amen. Alam mo yung hindi tayo katulad ng mayayaman na laging may laman na pera sa bangko. Pero isipin nyo, paano nyo nababayaran lahat yan? Paano kayo nakabayad ng kuryente kung wala naman kayong ipon? Diba? Dahil tapat ang Diyos na nagsusupply sa inyo araw-araw. Amen. Yan po ang kumukumpleto sa tao, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po sa material things. Actually, yung pag-ibig ng Diyos, yung material things, resulta lang din po ito ng pag-ibig ng Diyos. At totoong blessing po natin, ang Panginoong Jesus. Amen. Yun po ang totoong blessing. Parang pag sinabing count your blessing, isipin mo yung mga bagay na meron ka. Pero ang totoong blessing po sa Proverbs 10:24, the blessing of the Lord makes us rich. Paano nasabing mayaman ako at rich ako, wala nga akong kayamanan, wala nga akong pera. Ano ba ang blessing ng Lord sa ating mga tao ng Diyos? Di ba't ang Panginoong Yesus? Yun po ang ibig sabihin ng verse na yon. Hindi yung mga material things, hindi yung mga figures na nakikita nyo sa bangko, sa pera nyo, sa wallet nyo. So yan po ang kumumpleto sa atin, ang pag-ibig po ng Diyos. Ito po yung power. Ito po yung resulta kung bakit tayo po successful. Successful tayo because God loves us. Amen? Amen. Successful tayo, mayaman tayo because God loves us. Because our God is faithful. Forever and ever. Next, God's faithful love is our glorious victory. So yun nga po, successful, victorious tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Siya po, ang pag-ibig niya po ang katagumpayan natin. Bakit? Kasi po, eto, basahin natin sa Romans 8:35-37. Who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one? Absolutely no one. Sa ibang bansa, usong-uso po ang divorce. Hiwalayan. Pero ang Diyos, kapag minahal ka, hindi ka na makakahiwalay. Amen. Kahit humiwalay ka, hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi pwede. Actually, ganyan po ang commitment dapat na meron tayo sa mga asawa natin. No? Ipag-pray natin talaga na bawat asawa ay talagang i-work out yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen? Amen. Who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one? Absolutely no one. For nothing in the universe has the power to diminish His love toward us. Walang anumang klaseng kapangyarihan dito sa mundo ang makapaghihiwalay sa atin. Even troubles, not even troubles, pressures and problems are unable to come between us and heaven's love. What about persecution, deprivation, dangers, and death threats? No, for they are all impotent to hinder omnipotent love of God. Amen. So kahit na pagsubok, kahit ano pong pagsubok yan, hindi po tayo maihilalayo ng pagsubok na yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Isipin po natin, di ba, ilang problema na ang pinagdaanan nyo. Di ba, kung hindi sa pag-ibig ng Diyos yan, baka hindi na kayo nakatayo ngayon. So nananatili tayong nakatayo dahil tapat ang Diyos na nangako, pinupulfill niya lahat na sinabi niya that He will never
He will never leave us nor forsake us, di ba? And true enough, di ba? Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya nga andito tayo eh. Pinupuri natin ang kabutihan niya sa buhay natin. And sabi nga po sa 2 Corinthians 2:14, His love, the Lord Jesus' love, always lead us to triumphal procession. Ibig sabihin po, lagi tayong pinagtatagumpay ng Diyos. Kung ano man mayroong pagsubok dito sa mundo, tayo po ay nagmamarcha papunta dun sa katagumpayan. Triumphal procession. Diba? So that's the power of God's love. Yung victory niya, binigay niya na sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin. God's faithful love is lavish upon us through our Lord Jesus. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ipinagkaloob sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Yesus. That's why, lagi po natin pinapakilala ang Panginoong Yesus sa bawat tao. Pag tayo po, mayroong naringgan na isang tao na, ako po sa pagtambay ko sa school, dahil meron po akong anak na kinder na nag-aaral, may 2 hours na paghihintay doon. Minsan may nakausap ako sa kanya na hiniwalayan niya ang asawa niya at kailanman hindi niya mapapatawad ito. Sabi ko, so ako nakikinig lang po, no? Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach kasi first encounter namin, first time namin Tapos, sabi nung isang mami doon, marami kami doon, sabi niya, patawarin mo na, sabi niya, ikaw din naman ang magsasuffer niya. Alam niyo po, kahit anong sabihin natin na patawarin ang tao, ang isang tao, kung wala ang Panginoong Yesus sa buhay niya, hindi niya talaga kaya. Kasi magsisimula nga po lagi sa Panginoong Yesus. So bago mo siya payuhan, na patawarin ang asawa niya, ipatanggap mo muna sa kanya ang Panginoong Yesus. I-accept niya ang Panginoon bilang Lord and Savior niya. Pag sinabi po nating Lord and Savior, pag sinabing Lord, Master, tayo po'y susunod sa Lord. Nangyayari, Savior lang ang gusto natin kay Lord eh. Iligtas lang tayo sa kasalanan, pero pag hindi mo sinunod, hindi mo Lord ang Panginoon. So that's why, very foundational po, relationship muna ni Lord, natin kay Lord, ang i-offer natin sa tao bago kung ano-anong advice ang ibigay natin. Kasi, para lang tayong nag-ingay sa tao, hindi niya maintindihan yan, hindi niya alam paano yan. Kasi walang flow, wala pang source. Hindi niya alam saan nagmumula yun. It is the power of love lang talaga ang makakatulong sa ating magpatawad. Diba? Amen. So, next slide, sabi po dyan sa Romans 8:38-39. So now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. I'm convinced, next slide na, I'm convinced that His love will triumph over death, life's troubles, fallen angels, or dark rulers in the heaven. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Yun po, matibay ang pag-ibig ng Diyos. Wala po kahit anong pangyayari ang magpapahina ng pag-ibig ng Diyos. There is no power above us or beneath us. No power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love, which is lavish upon us through our Lord Jesus, the Anointed One. So wala na pong makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Walang kahit sino man ang makapagpapalayo sa Diyos sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. So, tapos na po ang ating preaching. Praise the Lord, diba? May nakuha po ba tayo? Amen. Amen, diba? So, ang prayer ko po talagang everyday po, na-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos. And paano po natin may papa-experience din sa tao yun? Pag may tao po tayo na nakausap, kahit ano pa man po siya, ano man yung itsura niya, ano man yung ginawa niya, sabihin po natin, mahal siya ng Panginoon. Amen. Diba? Paramdam po natin yung good news. Ipalam natin ang good news na mahal siya ng Diyos at iparamdam din natin yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen? So sige po, let's pray.